Okay, so once again, good afternoon. Daw ay nabusugaw. Okay ang lunch? Okay lang ang lunch? Gamay ra tulo, no? Basta may sudan pa, banat. Okay, so our lecture will be Module 2 and our topic is Branding Kit Management. So siguro most of you knows what branding kit is, di ba? Or my knowledge from the word itself, branding. Okay. So branding in niching. What do you think or what is the meaning of branding and niching? Any idea? Lalo na doon sa mga nakatrain na. What is branding or what is niching? Sir? Specialization? Pwede. Doon sa niching, pwede. Specialization. Ano pa? Showcase your brand. Yun yung branding. Ano pa? Identity. Pwede. Yung brand. Ang niche, ano ba yung niche na tinatawag? Expertise. Yes, pwede. Specialization, expertise. What else? Interest. Okay. So, same lang sa mga or yung meaning ng sinasabi natin, which is specialization. So, question, what worries you as a freelancer? So, sino yung mga freelancer dito? Taas tail. Taas kamot. Taas kamot. Pila. Bebe? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Sa hindi mga freelancer, if you wanna venture in freelancing, what worries you? Ano ba yung patibok ng puso nyo? Or ano ba yung nagpapaalala sa inyo? Or yung kinakatakutan nyo pag, sir? Ano sir? Mag-host? Ay, mag-ghost ng client. Oh, yes. So, isa yan sa mga problems na ma-encounter. So, common problems yan na ma-encounter. Ano pa? Walang consistent na income. Yes. Meron talaga ganun. Sir? Ano, sir? Ano, sir? Ano pa, sir? Walang clients. Yes, mahirap. Lalong-lalo na pag wala pang portfolio. Mahirap talaga maghanap. Ano pa? Yes. Freelancing. In freelancing, medyo mataas talaga yung competition, lalong-lalo na if you have no experience. What else? Kamu dala, sir. Hipos, kamu dala. Ah? Hindi na-worry ka if you will not meet the expectation. Okay, so actually in freelancing na naman when I experience it, mataas yung expectation ko sa work ba, kumbaga. But when I encountered it, ang gusto talaga ng mga client pala is simple lang. The simpler, the better. Hindi nila gusto yung maraming chichibureche, maraming tawag nito, flowering, lalong-lalo na pag gumagawa ng website, gumagawa ng graphics design, gusto nila simple. Importante, legible siya, mababasa, and then mas madaling maintindihan, mas better. So yun yung na-experience ko. So yung tayo kasi ng mga Pilipino, we tend to be, tawag nito, mas gusto natin yung maraming design, di ba? Parang nasanay tayo na OA masyado. Di ba? But when I experience it in freelancing, mali pala. Hindi pala dapat ganun. Baliktad. Yes, in the actual, simple lang palang gusto ni client. Okay. Hindi mahirap. So, ganun. Iba pala yung expectation sa reality. Okay, so ito yung common challenges of a freelancer who can read and explain. Number 1. Sige, sir. Okay, so yung iba kasi, lalong-lalo na yung mga undergrad, katulad ni ma'am, undergrad. So,
iniisip nila, pag hindi kaya ako makagraduate, makakakuha kaya ako ng client. Which is mali na mindset. Kasi in freelancing, hindi nila tinitingnan if you are a degree holder. Tinitingnan nila yung portfolio and then yung experience and then yung skill set. So yan yung 3 major or important things in freelancing. Portfolio, experience, and skill set. So hindi nyo na aalahanin yung portfolio kasi gagawa tayo. Hindi nyo na aalahanin yung experience kasi ako yung client ninyo, first client. Di ba? And then skills. Meron tayong training, may certificate. Ibig sabihin, skilled. So all-in-one na tayo dito. So ganun yung freelancing, kabaliktaran. Next, who can read? Sige, sir. Kaya daw galing ilingi. Sige. In your own understanding, sir, ano ba yung nagpapa-worry sa'yo? Lalong-lalo na maraming competition. Yes. Yes. Mm. Mm. Wait lang. Input ko lang, sir. Sige, sir. Ara na, okay na. Sige, sir. Okay na. Mm. Yes. So, ganun yung sa freelancing world. Although hindi nila tinitingnan yung certificates, but may impact pa din siya. Pero ang pinaka-importante kasi sa kanila is yung experience mo and then yung skills. So yan yung parating sinasabi ko na dapat may experience ka, may skills ka, and then you build your portfolio. Kasi diyan nila makikita kung ano yung kaya mong gawin. Yung mga output mo, diyan mo nilalagay sa portfolio mo. And then certificate is parang supporting document na skilled ka talaga. So yan yung nagpapatunay, lalong-lalo na if government training yan siya. So mas nabuboost yung interest ng isang client pag nakakita din sila ng certificate sa'yo. O yan yung competition. Although marami talagang competition, but dyan na yan magkakaalaman on how you sell yourself. Yan yung biggest talaga na dapat tandaan natin. Lalo na sa interview. Next. Sir, sige, sir. Yes. Same, sir. Yes. Oo. Yes. Mm. Yes. Tama yun, sir. Mm. So actually, this is true. Lalong-lalo na if you are starting. Kasi pag wala kang experience, yung experience kasi yung nagbo-boost ng confidence mo sa trabaho. Siyempre, pag hindi ka na-experience ng ganyan work, di ba, matatakot ka ang trabahuin yan, yung certain na task ng client. But if you know yourself and you know your capacity, why not, di ba? So minsan dyan natin or dyan tayo na or humihina. Kasi pwede nating i-rate ng mataas yung trabaho natin, pero yung ginagawa natin kasi wala tayong confidence, okay na tayo doon sa flat rate, which is ganun, $3 to $6. But kung totoohin talaga, kaya good, taasan pa. Lalong-lalo na if you have the skill set. So next is not enough skills. So ganun din. Pag wala ka talagang skills, lalong-lalo na wala kang training, so it will not boost your confidence to get into freelancing.
So hadlok ba? Kay syempre lain nga nasod, di ba? Lain nga tao, lain nga culture. So ang expected mo na mataas yung expectations din nila. So we Filipinos, so magaling kasi tayo mag-adjust. Di ba? Yung akala natin yung sa freelancing mahirap. But when you experience it, hindi pala ganun talaga kahirap. It depends upon yung task na pinapagawa ng client. And then as I experience, hindi naman talaga mahirap yung mga task. It requires lang talaga na understanding and experience. Kasi if wala kang, o hindi mo maintindihan kung ano yung pinapagawa, mahirapan ka talaga. Lalong-lalo na hindi mo pa na-experience. Okay, next is job stability or security. Ano ba yung ibig sabihin ng job stability and security? Or security? Ano, sir? Stable, walang regularity. Yes. Pero meron pa sa iba, Oo. wala pa pa Pag may agency. agency or big time na company Mm. na tayo. Pero kung ano lang man sa small Oo. business owner lang naman. Or mga solopreneur. Ganun. Sa Upwork, ito talaga yung job. Yes. Ano na tech company, meron na. It depends upon the client talaga. Yung matatawag nating job stability or security. Kasi pag once na may contract yan, sure na yan na stable talaga. Pero pag walang contract, yun yung mahirap. Kasi may mga trust issues. Lalong-lalo na freelancing, wala tayong hawak. Wala tayong, kumaga pa, tawag nito, ransom ba? Or hawak na collateral para magbayad sila sa atin. So yun yung isa sa mga mahirap. Next, employee protection. What do you mean by employee protection? Sir? Nasilip mga dahil. Ikaw, sir. Wala pa idea. From the word itself, sir, employee protection. At least nakagtrabaho, sir, wala pa. Kanang drill lang. Wala pa. Fresh graduate ka, sir? Ay, wala pod. Unsa ang standing nimo karon, sir? Professional tambay, sir, ana. Yes. Ano pinakatibay? Graduate pero tambay. So job, employee protection. One example of this is the benefits. Lalong-lalo na dito sa Philippines. 'Di ba? Once you are a regular employee, meron talaga yung kaltas sa sahod. TAS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, GSIS. So yan yung example ng employee protection. Or contract. Yan talaga yung pinaka-importante. So some of the clients online, walang contract. So, kumaga pa hindi natin sure if legit talaga sila ng mga clients. So, medyo risky din yung iba. So, kailangan na lang talaga ng tawag nito, measurement of trust when you go into freelancing. Dapat ikaw talaga yung mag-trust muna. Para diyan ma-prove kung legit ba talaga yung client mo. Kasi mahirap naman pag ikaw yung mag-demand. Kasi ikaw yung naghanap ng trabaho, di ba? So, it's a matter of experience. Diyan yun na makikita lahat. Yes. Next, you can read. Leslie. Yes. Anong pagka-intindi mo sa losing a client? Yes. Okay. So, sometimes, may mga clients talaga na once they onboard you, pero without contract, they tend to, tawag ito, lose interest. Lalong-lalo na if nakita yung output ng trabaho mo. So, merong mga ganong talagang clients na hindi may iwasan na, pangit man yung gawa niya. Hindi ko type, hindi ko gusto, hindi ko trip. Hindi niya nakuha yung pinapagawa ko. Yung task na pinapagawa ko, hindi niya nakuha. So, matingala ka na lang ba, makibot ka na. Bigla lang siya mawala. Sa ere, iniwan ka na. Di ba?
Kagaya ng pag-ibig. Gighost ka ng client mo. So sometimes merong ganun. So common talaga yan na challenge in freelancing. Next, time difference. Of course. So sa kabila siyang side ng mundo. Nasa dark side siya. Kasi gabi sa kanila, umaga dito. So yan yung mga challenges, lalong-lalo na if your client is in the US. Kasi kabaliktaran yung time zone. So dito sa atin, ay ngayon, what time is it? 2 p.m. Sa kanila 2 a.m. or 1, ganun. So magkaiba. So if you want to have a client in US, so magtatrabaho ka talaga ng graveyard shift. Maliban na lang pag freelancer ka. Kasi magkikita kayo gabi, then pwede mong gawin sa umaga pag tulog na yung client. Bibigay lang siya ng instruction, task, or i-update niya yung Trello board. Kung meron kang gamit ng Trello board, yun na yung susundin. So, ganun yung freelancing. Time difference. And then, next is personal challenges. What is that? Yung naka-experience ito sa mga freelancers. Oh, sige. Okay. So, hindi sanay si ma'am sa maraming tao, maraming kausap. Introverted siya. So, meron mga ganun. And then, there are sometimes na may mga problems na nag-occur personally. For example, if you have a family, yung anak mo nagkasakit, di ba? Siyempre, ikaw na parent, overreacting ka na parent. Dalhin mo kagad sa hospital. So, matingala ang client, hindi ka nag-login. So, sometimes, nami-misinterpret. So, nawawala yung trust nila sa'yo. Yung credibility mo, nababawasan. Kasi merong mga times na gano'n. But, pag understanding naman yung client, walang problema. So, yun yung mga example ng mga personal challenges. Yes. Bakay ka na lang parati, upo. Okay, question. What is a brand? You can answer. In your own understanding. Company identity. What else? Sir. Anong brand? Bear brand. Sige, sir. Sa Imuara. Imuara na, sir. Oh, yung mga pinaglalaban mo. Ano ba yung pinaglalaban mo, sir? Oh. Oh, yes. So, merong meaning yung brand nila, happiness. Kasi we will tackle that also later. So, sabi ni ma'am, identity, yes. It's also an identity. Okay, so what can you see in the picture? So, most of you, nakita na to, di ba? Sa mga hindi pa nakatry na mag-train ng Canva, ng DJPH, what can you see in the picture? Yummy. Ano, sir? Ano makita niyo, sir? Diya? Mag-asawa? Aphrodisiac? Mag-live-in partner? Ano makita niyo, sir? Kamo diya, sir? 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 Papel na nasa bote. Sa picture, sir, wala kami makita. Nililin lang ka ng mga mata mo, sir. Empty. Empty bottle. Okay, actually, this is a picture of dolphins. Kita nyo? So, kaniyang ulo sa dolphin, kaniyang buntot. Ulo sa dolphin, buntot na siya. Ulo sa dolphin. Masiglahi nga ulo na makita niyo, sir. Yes, ulo sa dolphin, kana buntot niya na. Kana buntot niya sa dolphin, ha? Parang kana ulo niya sa dalong. Ari ulo sa dolphin. Kita na ninyo? Ayaw mo duwag-duwag isip, ha? Tatlo-tatluan ninyo. So it's a battle with dolphins. So, kwan lang siya. Yung shape lang ng mga dolphins ang gumawa, yung negative space. So kasi ang tawag diyan kung sa graphics design pa negative space, yung white. But yung focus talaga
is the dolphins dapat. So it is also important when creating your brand or logo. So make sure your logo doesn't misinterpret your brand. Kasi baka iba na yung nakikita pala sa logo natin. Diba? Na misinterpret nila. Bakit, sir? Yan pala yung kapita. Ay, gabi ka. Hindi siya mermaid. Okay. What is a brand? Who can read? Wala ka po. Sige, Shail. Branding is the overall experience of your customers perceive their function. Promise of quality, consistency, competency, reliability. Okay, so kagaya ng sinabi ni Sir kanina, yung Coke, di ba? It portrays happiness. So yan yung ini-expect ng tao when they are drinking Coke. Magiging masaya sila, di ba? Tama ba? Pag uminom tayo ng Coke, masaya ba, di ba? Masaya, pero yung kidney hindi na sasiyahan kasi masakit. Yung sa may mga UTI. So it is a promise of quality, consistency, competency, and reliability. So yan yung brand. It is also the reason clients avail your services instead of someone else's or not avail at all. So kagaya ng mga branded na gamit, lalong-lalo na yung sa gadgets, iPhone, di ba? What do you think is the reason why people tinatangkilik pa rin nila kahit ganun yung presyuhan ng iPhones? Ano? Kulto si iPhone? Yung Apple, kulto? Bakit ba? Ina-avail pa rin yung gadgets nila and then yung services. What do you think? Social climber ka. So, ganun. Ma-feel mo na mayaman, elegant, luxurious. Ano pa? Aesthetic. It's very aesthetic. Ano pa? Yung mga naka-iPhone dyan. Convenient. Okay, pwede. Yes, security. Number one is, for me kasi, number one is quality and security sa iPhone. Kasi iPhone user ako. Yung iPhone ko kasi, sobra na 5 years. Pero hindi pa rin nagbabago yung performance. iPhone X yung sa akin. Kasi kaso lang tinapon ng anak ko, buka ang screen ba. Hindi ako nakasira. Yung anak ko. So yun yung reason why people bumabalik-balik pa rin sila sa ganung klase ng brand even though mahal. Pero ang expectation kasi nila, nakukuha nila. Unlike sa ibang cellphone, di ba? Camera, pagtingin mo sa camera, sa likod, ang laki. Pero pag ang output ng camera, blurry, di ba? Pixelated. So, iba yung quality ng mga parts na ginagamit sa cellphone ng iPhone. So, components of a brand. First is logo design. So, in your case, gagawa din kayo ng sarili yung logo. Depends upon you on how you create your logo. Can be your name, can be your initial, or it can be shapes, or anything na icon na mag-represent sa inyong brand. So, the first logo is what? Apple, mansanas. Para sa kayo mo, Apple lang sa likod, pero Samsung gali. Ay, HP gali, di ba? Nike, and then Coca-Cola. So, make sure that your logo represents your brand core essence. For example, sinabi ni Sir kanina, gagamitin natin yung Coke. Ano ba yung Coke? Ano ba yung essence ng Coke? Pag uminom ka, refresh, di ba? Banding, experience, yes. Open happiness, yun. So, yan yung pinoportray talaga ng Coke is happiness when you drink their products. Sa Nike naman, ano ba? Mataas yung talon mo kasi may air. So, ganon, di ba? May mga, ano sir? Just do it. So, marami silang sayings na
magpapa-move talaga sa'yo. So yan yung nagre-represent sa kanilang logo. Wording. Know the language of your audience. Okay, what does it mean? When we say wording? Bakit ba kailangan nating malaman kung ano yung language ng mga audience natin? Yes, number one is communication. Kasi if you don't know how to communicate, paano mo malalaman kung ano yung gusto nila, di ba? So, it's the same in tawag nito, in branding or making your own company, your brand. You know, dapat you know how to communicate with your clients, your audience, lalong-lalo na if you are creating your own company. Saan ba focus yung company mo? Saan ba ano bang nire-represent ng company mo? So dapat you know your language and also the language of your audience. Baka iba pala yung iniisip nila pag nakita nila yung logo mo, iba pala yung iniisip nila sa company mo, di ba? So know the language of your audience. Next is brand identity. So it includes the colors, images, and other visual elements. So colors affects what? Our mood, di ba? When you see color blue, what mood or ano ba yung ini-influence niya sa atin? Sir? Ano, sir? Lonely. Okay, blue, lonely. Pwede. Ano pa, sir? Clean. Ano pa? Peaceful. Pwede. Ano pa? Professional. Cool. So, pwede. But the main mood that color blue represents is trust. So, did you see most of the banking logos? Mga logo ng mga bank. What color, di ba? Blue. BDO. Security Bank. RCBC. Ang Land Bank green, pinasahi. Di ba? Sa mga kotse, di ba? Ford, blue. It portrays protection. Ano pa? Yung tawag nito, trust na condom, di ba? Blue. Kasi it portrays protection. Ano pa? Sa mga tawag nito, alcohol, di ba? Oh. So, yun yung ina-affect ng color na blue, which is security. Green affects also our mood. Ano ba yun? Yung sa green, cleanliness, comeliness, di ba? So most of green nagamit sa mga nature reserve. Yes, vegetables. Sa mga logo ng pagkain, di ba? So different colors affects different moods. Images also affects. And then, yung mga elements na ginagamit mo. So yan yung brand identity. The brand promise. This is the client's expectation. And then, brand promise, makikita mo minsan yan sa tagline ng mga famous brands. For example, ano ba yung tumatatak na tagline sa inyo? Yes, BDO, di ba? We find ways. Talaga ba naghahanap sila ng ways? They find ways to get your money? Di ba ganon? Ano pa? Ano pang mga tagline? Bidang saya, so Jollibee. Bida-bida, si Jollibee. So, yan yung makikita kung ano yung promise ng kanilang brand. Kagaya ng Coke, di ba? Promote happiness. Ano ba yung tagline ng Coke? Open happiness? Yes. When you open a bottle of Coke, you open happiness. Then next is brand differentiation. Stand out from the competition. So dapat your brand stands out. Ano ba ibig sabihin ng stands out? In the competition. Ano ba dapat yan? Dali makitaan? Ano ka pa iba-iba? Innovative, yes, pwede. Unique, pwede. But sometimes, di ba, pag iniba mo ang isang bagay, hindi pa rin ikaw mapapansin ng tao.
'Di ba? Kasi yung pinapansin nila yung sumasama sa uso, 'di ba? Kung minsan. So dapat balance. You are unique but gamit ka ba? Kumbaga pa marami kang purpose. 'Yun. Next is when creating effective brand, you start from your logo and then your company name. So what is that? First is na dapat natin tandaan when making our company name or logo. First is, you can read. Keep it short. So the longer your company, so mahirap na siya ma-retain. Lalong-lalo na, 'di ba? Mahirap siyang tandaan. Maliban sa mga brands na maliliit lang, 'di ba? Maliliit lang yung pangalan ng company or aesthetic, kumbaga. Next is preferably the name of your product or message. So yan yung iba kung minsan nilalagay nila sa logo nila, lalong-lalo na yung mga famous brands. Adidas, 'di ba, nilalagay yung pangalan. Coca-Cola. Kasi yung pangalan nila, it also serves their logo. Then use keywords or keyword planner or competitor check. Kasi baka yung ginawa mong pangalan, nagamit na pala ng iba. So yan yung importante para hindi kayong ma-copyright, makasuhan. Yes. Oo. Pag-process mo sa DTI, hindi ma-approve yung pangalan, di ba? Kasi may kapareha. Tapos naka-build ka na, di ba? Naka-build ka na ng brand mo. Kilala na. Pero pag-process mo sa DTI, may kapareha pala. So wala din. Yes, paunahan. Ganun talaga. Pero minsan may mga similar talaga na names pero ibang hindi, ibang category. Similar name pero iba yung ino-offer na services. Ganun. So do not make this mistake. Choose among other company logo concept. So be original in your logo. So wag kang gaya-gaya. Ang Adidas, sa ukay-ukay na mo na Adadis, di ba? Pangit naman yun, di ba? Di ba? Ang Nike na yung Nika, di ba? Biskot yun yung okay ba? Yung made in China lagi? Lisod ba? So, don't make that mistake. Next, if you are not confident in creating visual, hire a good graphic designer. So, maghanap ka kung hindi ka confident or magpa-second opinion. Pakita mo sa mga friends mo, kakilala mong graphic design so that you have their feedback. Kung okay na ba, maganda ba yung logo. Next is, you can create text-based logo. Pwedeng pangalan with your branding. Kung wala ka na talagang maisip, pwede yung pangalan mo gamitin mo. Di ba? So, logo explains it. Logo does not explain, it identifies. So, yan yung simple na meaning ng logo. Pag nakita mo yung logo, identified mo na kagad kung anong brand yan, di ba? Kung makakita ka ng Apple na may kagat, di ba? Apple na kagad. Pag makakita ka ng kung sa kotse pa, yung tatlo, ano yun siya? Yung tatlong parang ganun. Tapos may bilog. Yes, Mercedes. Alam mo na kagad. Ma-identify mo na Mercedes yung kotse. Diba? Yung iba naman, BMW. May nakalagay na BMW. So, identify mo na BMW. Kung minsan naman, doon sila sa visual. So, yung nakakita ng mga Bugatti. Bugatti na sasakyan. Diba yung signature nila, yung sa harap, parang may bahay, diba? So, yan yung signature ng Bugatti. So, ma-identify mo kagad kung ano yung sasakyan na yun, yung logo niya, yung brand. So, yan yung meaning ng logo. So, simple does it. Use your brand logo. Color hex code. Ano ba yung color hex code? Sir. Color hex code. Yes. So, every color has its own unique code. Kasi once na may mag-change na kahit one letter or one number, different color na yan siya. So, in your branding, you should know the color hex code of your logo, your color, palettes.
Then next is communicate the mood you want your clients to feel. Kaya meron tayong color branding. Sa branding natin may colors. Kasi yun yung nagre-represent sa atin. And then that also it sets the mood for your client. For example, blue promotes trust. Red, ano ba yung red? Food, hunger, 'di ba? Power, hunger, excitement. 'Di ba? Yan yung red. Ang orange, ano yung orange? Ano, sir? Vitamin C. So yung orange, it portrays friendliness. And then yung black and white, sa balance. So yan. Be consistent in all your materials. So kaya meron tayong branding kit na tinatawag. Kasi yan yung consistency. Dapat same yung color, same yung fonts, same yung hex code, same yung sizes, etc. Para consistent yung branding natin. Next is learn the psychology of colors. So yan yung pinaka-importante kasi diyan mo malalaman kung paano mo i-set yung mood ng color branding mo sa magiging clients mo. So this is your color emotion guide. So different logos of the company, it represents different emotion. Okay, so ano ba yung nakikita nyo dyan sa balance? Yung black and white. Cartoon Network, Apple, Mercedes, Honda. Yes. So balance color, it portrays neutral and calm. So yan yung mga black and white na logos. Peaceful, it promotes growth and health. Ano ba yung nasa peaceful? Android, healthy ba? Growth, tama. Monster Energy Drink. Parang hindi naman healthy yan, di ba? Starbucks, healthy ba? Kasi gusto kasi nilang i-portray na kahit uminom ka ng drink nila, healthy pa rin. O kaya gumamit sila ng green para ma-counter yung iniisip ng ibang tao. So sa color sila nag-focus. Animal Planet. Yes. Next is trust. So dependable and strength yung color na blue. Yes. HP, kagaya sa laptop ni ma'am, HP. WordPress na logo, color blue. It means WordPress is dependable. GE. Ano ba yung meaning ng GE? General Electronics. Facebook, IBM, Volkswagen, Walmart, Oral-B, yung toothbrush. Pfizer, di ba? Ibig sabihin, dependable yung brand na yun, yung pinoportray. Next is creative, yung purple. So, imaginative and wise, yan yung emotion na pinoportray niya. So, ano yan? Yahoo, Barbie, Welch. Ano ba yung Welch? Sino nakita ng Welch na brand? Sa mga drinks, di ba? Yes. Cadbury. Taco Bell. T-Mobile. So, yan. Excitement. So, kagaya ng Coca-Cola. CNN, YouTube, Nintendo, Lego, Pinterest. Diba? Target. Next is orange. So, cheerful and confidence. Nickelodeon. Ano ba yung Hooters? Cheerful, di ba? Cheerful ba doon sa Hooters? Happy ang customer, di ba? Cheerful ang mga customer. Happy, good, sir. Yes. And then, next is yellow. So, it portrays optimism, clarity, and warmth. So, Ferrari, Chevrolet, Subway, Shell, Best Buy, National Geographic, McDo. Diba? And then, meron naman yung mga diverse colors na gumagamit ng different color palettes. Ibig sabihin, different yung mga pinopromote nilang product and emotion. For example, eBay, di ba? Kasi iba-ibang taong gumagamit. Iba-iba yung binibenta sa eBay. NBC. Yung NBC, ano ba yung NBC?
News channel, di ba yan? And then Google. And then Microsoft. Microsoft ba yan o Windows? Windows. Tapos yung logo niya parang window din, di ba? So yan yung color motion guide. So you know na your color motional. Okay, break muna. 15 minutes. What time is it? Ha? 2:25. Okay. Okay, so question. What makes you different? Ano ba yung mga unique attributes ninyo? For example, pag gagawa ka ng isang product or isang brand, what can your client or your audience will expect na different ka sa iba? Lalong-lalo na if you are a web developer. Pag nagtanong yung client, what sets you apart from the others? So in 1 or 2 sentences, give me an idea about your freelance service. For example, sino makabigay? Yung mga freelancer natin. Ikaw, sir. For example, sir, interview. What makes you different? Kahit 1 or 2 sentences lang. On the spot, impromptu. Na-hot seat ka sa... Yeah, sir, kung ano lang what comes up in your mind. Yung unang-unang is, okay. So, ganun yung services ni sir. Okay, so example, si Juan de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I can help businesses grow by managing their social media presence and promoting their businesses on social media platforms like Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn to generate leads and sales. Do you think it's fascinating? Parang masyadong cliche, di ba? Masyadong common. Kasi si Juan this time, hindi pa siya nakatrain ng digital jobs. So, yun yung sinabi niya nung in-interview siya. So, did you know that only it will took only 9 seconds to have your client interested in you. So 9 seconds, you have only 9 seconds to make your clients hook in your pitch. So dapat sa 9 seconds na yan, ma-impress mo sila para makinig sila sa lalo-lalo na pag nag-i-interview. So paano mo yun gagawin? Pwede? Experience? Ano pa? Sa 9 seconds, ano ba yung magagawa mo? Show confidence? Pwede? Ano pa? Ano, sir? Dapat may viral ka. Something. What if wala? What if fresh ka? What if newly graduated ka sa DICT? Ano ba yung gagawin mo? Para maging fascinating yung introduction mo or yung pagpapakilala mo sa clients mo. Pakitaan mo kagad ng impressive na portfolio. Wow. And then trivia din. Goldfishes has only 9 seconds of memory na mas-store sa kanilang brain. After that, kung ano yung nakita nila in 9 seconds, after 9 seconds, refresh, reformat kagad yung brain nila. Do ikaw?
Pagkakita mo sa isa ka bagay, after 9 seconds, malimtan mo na. So, amo nang ilang traits ng mga goldfishes. So, you should stand out or else don't bother. So, ganun talaga dapat sa pitching mo pa lang or how you sell yourself, you should stand out. So, how can we do that? Gitaw ba? Sa mga naka-digital jobs. Effort. Okay. Are you fascinating when you communicate? How do you make yourself fascinating when you communicate? Ano, sir? Eye contact? Yes, eye contact. Pwede siyang gamitin. Oo. Nagbabasa, di ba? Oo. Ano pa? Speaking clearly? Ano pa? Confidence. Beautifully confidence with the heart. Yes. So the more you intelligently observe people's online style, the more quickly you can fascinate them with your own. So you become more worthy of attention. So dapat witty, di ba? Dapat fascinating ka. So how can you know or how will you use your fascination advantages? So yan yung purpose na nag-exam tayo. Yung fascination examination. So, ano yung result ng exam ninyo? So, di ba different tayo ng mga fascination advantages? So, ano yung result? Ikaw, sir? Oh, nagbago. Creativity ka. Yung innovation ka. Okay. Ikaw, sir? Innovation din. Ikaw, sir? Mistake ka dati. Karon trust na. So, nag-iiba, di ba? Kasi mas lalo yung nakikilala yung sarili ninyo. Lalo-lalo na pag nagtitrain tayo. So, fascination. It's an intense focus when you fascinate your listener. They're more likely to connect with you and remember you. Kasi pag once na may binitawan kang isang bagay o isang salita na nakakapag-fascinate or nakaka-amaze sa lalong-lalo na sa interviewer, so most likely they will remember you. Tatatak sa kanila yung sinabi mo. So, the purpose of our exam is to know your fascination advantage. So, yan yung gagamitin ninyo in your branding. So, yung mga colors nandoon. So, if your result is trust, your branding color or fascination color is blue. And yung innovative, I think it's green. Ano ba, sir? Yung innovative parang purple. Innovation. Yung innovation, sir, anong color dyan sa inyo, sir? Hindi namin makontrast, ano? Orange ba? Parang ako purple. Oh, murag mystic atang purple, di ba? Okay, so the Fascinate Personality Test by Sally Hogshead. So yan yung tinakil natin kanina or yan yung ginawa ninyo kanina. So the test gives you your brand's fascination advantage. So yan yung alam na ninyo kung ano yung fascination advantage ninyo, kung power, trust, mystic. Ano yung color mo, sir? Orange, no? Tama, sir. Orange yung innovation. So the 5 adjectives you can use to describe your brand. Yung 5 adjectives, hindi na yan binibigay ngayon kasi may bayad yun siya. But I will provide it kasi sa training namin dati, nakuha ko yung complete mga adjectives. So at the end of the slide, malapit naman ito matapos, you will see your 5 adjectives. And that's the one that you will use in your branding kit. And then the 4 marketing pillars nandoon na din. So 7 language of fascination. First is innovation. It is the language of creativity. Sino yung may innovation? Ikaw, sir? Pila ka mo din innovation? Renovation? So innovation. Sino yung mga passion dito? So it is the language of relationship. Mahilig kayong
Marami kayong ex. Mga Gerald Anderston. Power. Sino yung power? Okay, kagataas siya lang. Sabi mo ah. Sabi mo makabalik ka sa alert. So power. So it means that you know yourself much better now. Kasi yung nag-take kayo nung first time, parang medyo, yung mga answers doon, medyo parang hesitant pa kayo. And then prestige. Sino yung nakakuha ng prestige? Yan yung purple. Is the language of excellence. Yung mga bright. Yung trust. It is the language of stability. Yan. Yung mahilig magtago. Mystique. Parang kuwan siya, blue-green. It's the language of listening. Sino nakuha ng mystique? Ikaw, ma'am? A good listener si ma'am. Kaya pala introvert ka, ma'am. Alert. It is the language of details. So, yun yung color green. Sino nakuha ng alert? Tatlo ka mo, sir. Okay, so green yung color. So, be mindful ha. Tandaan nyo kung ano yung mga color ninyo. Kasi yan yung gagamitin ninyo in your branding kit also. Okay, so what makes you fascinating? So, it is how the world sees you. What is your highest value? Ano ba yung highest value na maibibigay ninyo? Ano ba yung value ng sarili ninyo? Kung i-rate nyo from 1 to 10. 5? Para ka sa neutral? 8? 7? What makes you different? Ano ba yung uniqueness ninyo na it will also make it your advantage? So yan yung mga questions na dapat yung tandaan. So earn your audience attention and then you'll earn their respect. So in the first line pa lang talaga ng interview, dapat make yourself fascinating. Kaya meron tayong fascination exam. Malalaman nyo yung mga adjectives doon na pwede nyong gamitin. Kasi na-try ko na yan. So this is one. Pag yung natapos niya na yung training. And then alam niya na kung ano yung mga fascination advantages niya. So I am one. I am an e-commerce advocate and a social media marketer and advertiser. At my highest value, I provide expressive digital marketing campaigns that will trigger your audience sensory responses, making them warm customers and loyal to your products or services. I am optimistic about our result as I make sure that your brand will become socially relevant to your customers' needs. So, mas maganda pakinggan. Mas professional, di ba? Kasi alam niya yung pinagsasabi niya. Alam niya yung advantage niya. Alam niya yung fascination niya. So, mas nabibenta niya yung sarili niya. So, dyan pa lang, sa line na yan, so, mahuhook or magkukuha niyo yung attention kaagad ng interviewer ninyo. Or yung magiging future client ninyo. So, when someone reads your message, they should hear your voice. So, para may tone. Kumbaga pa dyan, papasok yung tone of your message. So, hallmarks of a fascinating brand. First is provoke strong, immediate, and emotional reaction. Second is create advocates. Third is become cultural shorthand for a specific set of actions or values. Then incites conversations, and then forces competitors to realign around it. So yan yung mga hallmarks na gumagawa ng isang fascinating na brand. So first is provoke strong and emotional immediate reactions. So first question in that particular hallmark is, do we provoke strong and immediate emotional reaction? What type of reaction do we want to incite, or what are we expecting them to react in our brand? Or yung, for example, yung mga advertisement, di ba? So ano ba yung mga advertisement talaga na tumatatak sa atin? Pepsi? Sa? Ano, sir? Ay, doon sa Pepsi. So sometimes, advertisement is crucial to
so that you can provoke strong emotional and immediate emotional reaction. Lalong-lalo na sa Jollibee, parati yan silang gumagamit ng ganyang strategy. Paborito kong apo, di ba? Then next is creates advocate. So marami ka ng advocate. So what question is, what would it take to make someone want to pay for a t-shirt bearing our logo? Lalong-lalo na yung mga branded na t-shirt. So kahit gaano kamahal, kahit gaano kahirap hanapin, tinatangkilik pa din, di ba? Kasi they know, or the consumers know the brand promise. Then what would it take for people to be willing to stand in line for hours to purchase your product? Kagaya ng bagong labas na iPhone 15, di ba? Kahit gaano kahaba yung linya, nandyan pa rin yung tao maghintay para makapurchase lang. Next is, what would it take for our product to become so beloved that it never went on sale? Ang iPhone nagsisale lang or nag-markdown if may bagong unit, di ba? But hindi ka nakarinig ng nagsisale talaga sila, lalong-lalo na sa iPhone store. Kung ano talaga yung price, yan na talaga. Unlike sa iba, di ba? Yung competitor, sila yung nag-adjust. Sale, di ba? Yung mga high-end na gadget, sale kasi may bagong lumabas na competitors gadget na mas high-end. So they are forcing themselves to adjust. So dapat ganun yung i-consider natin when you are creating your own company, your brand. So let's see this advertisement. Wow, type art. Valentine's Day. Sorry, ako dyan. I'm sorry. Joey, siya na rin ang Valentine's Day. Valentine's Day ba? Gusto ko kasi mahal ko kayo. So, yan yung example ng advertisement na provoke strong and immediate emotional reaction. So nakaka-relate, lalo na tayong mga Filipinos na closely related talaga sa mga loved ones natin. So yan yung tinitake advantage talaga, lalo na ng Jollibee. Kasi nakuha nila yung kiliti ng tao through that kind of advertisement. So, diyan papasok na diyan yun pumapasok yung you should know your audience voice, 'di ba? So grabe yung Jollibee. Alam talaga nila. Same as Apple.
So, ganyan talaga yung senaryo pag may lumalabas na bagong update ng iPhone or mga Apple products, 'di ba? May mga Apple Watch na bago, may mga MacBook na bago. So kahit gaano pa kalayo, gaano pa kahaba yung linya, willing talaga sila, willing to wait, kumbaga, para makabili. So next, it becomes culturally short-handed. Question, do we embody a specific set of values or actions? So how could we turn our unique attributes into emblems of our beliefs? So for example, like Jollibee. So they always promoted love, di ba? Love of the family, love for the family. Lalo na pag nagse-celebrate talaga ng Valentine's or Christmas. So yan yung tinitake advantage ng Jollibee kasi doon nila nakukuha yung kiliti ng tao. And also, insights conversation. So, yung iba, kung minsan, nagpo-provoke ng conversation lalong-lalo na in gadgets. For example, Samsung or Android versus iOS or Samsung versus Apple. Ano ba yung mas maganda? Android or iOS? Apple ba o Samsung, di ba? So, syempre, yung tao may kanya-kanyang points, may kanya-kanyang ideas, may kanya-kanyang say kung anong mas maganda. So, dapat yan yung magiging or kumbaga pa dapat nating i-consider yung mga ganitong tawag nito, conversations, ganitong ideas. Next is, what opportunities do we create or do you create for people to connect with one another? And then, does your message create a debate? Diba? So sometimes, sa mga advertisement, dyan mo talaga makikita lahat. Kung napoprovoke ba yung mga tao, or nakukuha mo ba yung kiliti nila, or namumove ba sila sa advertisement mo. Lalong-lalo na yung sa mga kotse, di ba? Yung safety, yung gaano ka bilis, gaano ka sturdy, gaano ka quality yung kanilang mga brands. So dyan, tinitingnan ng tao, lalong-lalo na sa mga reviews. Di ba? Sometimes kasi, for example ako, before ako bibili ng isang bagay, tinitingnan ko muna yung reviews. Pero minsan kasi lalo-lalo sa mga Shopee, Lazada, pinipeke na yun, yung reviews, di ba? Binabayaran nila yung tao para magbigay ng 5 star. So sometimes hindi na siya, tawag nito, legible. Hindi na siya convincing sa mga ganun. Yes. So, doon talaga ako naghahanap ng reviews online, hindi doon sa platform mismo. So, kasi sila yung naka-experience na talaga. And then, yung mga rating nila, yung mga say nila kung bakit ganito, bakit ganyan yung isang item, isang bagay, isang sasakyan. So, hindi ako madismaya pag bumili ako ng isang product. So, ganun. And then, last is forces competitors to realign around it. Siyempre, yung iPhone, di ba? Kita niyo yung back part ng iPhone. Ilan ba yung camera? Yung sa bago? 3. Di ba, may makikita kayong mga, tawag nito, yung Chinese made na ginagaya yung likod ng camera ng iPhone. Para pagkakita ng consumer, lalo-lalo na yung mga sa rural, urban areas, yung mga taga-bukid. Oh, iPhone, barato lang, di ba? Pag nakita yung design, it's so very aesthetic, it's so very iPhone, di ba? Tapos barato, syempre mahuhukag yung tao. Yes. Oh, pang-open nila. My phone, di ba? Hindi iPhone. So, ganun. Nag-a-adjust yung ibang brand kasi alam nila na mabili yung kanilang competitor. Apple ang design, pag abri mo, orange. Then question, will your service be fascinating or forgotten? So in a competitive environment, lalo na ngayon sa freelancing, so the most fascinating option always wins. Kung sino yung fascinating, kung sino yung matunog, siya yung parating ahead o siya yung nananalo. So sabi yan ni Sally Hogshead. So sino yung passion? Ikaw, sir? So yan yung 5 adjectives ng passion. Expressive, warm, optimistic, social, and sensory. And then ito yung 4 pillars ng passion. Nagagamitin para doon sa branding kit.
And then, dito nyo makikita yung 5 adjectives in your fascination advantage. So, innovation, ito yung sa inyo. Your adjectives are forward thinking, entrepreneurial, bold. Bold. Hubo gyud. Surprising, and then visionary. So I want you now to think about your brand. Lalong-lalo na yung tagline ninyo. So your tagline must have at least 1 or 2 adjectives in your fascination advantage. For example, sa akin, anong tawag na ng adjective ko? Stable, development, dependable, result. So kasi sa akin, trust. So yung stable at saka dependable ginamit ko. So dapat meron kayo at least 1 word to have in your tagline. So mag-isip na kayo. 1 word na adjective. Sample ng tagline, yung sa ilalim. Provide bold digital innovation. So ginamit niya yung bold na word sa kanyang adjectives. Passion. So it is the language of love. So expressive, yung 5 adjectives, expressive, optimistic, sensory, warm, and social. Yun yung kanina. Tagline. Creating socially expressive solution. So ginamit niya yung social and then expressive. Prestige. So yung 5 adjectives is ambitious, result-oriented, respected, aspirational, and elite. So sample tagline. Architect. So Archie yung pangalan niya. Kaya ginamit niya yung pangalan niya in his brand, in his business. So architect. Architect niya yung technology. So it is built for the elite. So yung ginamit niya is elite. So yan yung mga sample ng tagline. So makikita niyo yan sa last part ng lecture. So ipopost ko din ito para may basihan kayo. So power. Assertive, goal-oriented, decisive, purposeful, and opinionated. Sample tagline. Where decisive action happens. Ito yung mga 4 marketing pillars. Trust. So yan yung sa akin. Stable, dependable, familiar, comforting, and predictable. So tagline niya na sample is dependable service that you can count on. 4 marketing pillars. Repeat and retell, be authentic, accelerate, trust, and then use familiar cues. So yan yung mga definition ng kanyang marketing pillars. Mystique. Observant, calculated, private, curiosity, provoking, and substantive. Yung 4 marketing pillars, protect information, spark curiosity, ask question before giving answers, and then build methodology. Sample tagline is calculated, it works. So simple lang. So don't make your tagline very long or complicated. The simpler, the better. The shorter, the better. Next is alert. So organized, detailed, efficient, precise, methodical. 4 marketing pillars is small, sweat the small stuff, create urgency, define consequences and deadlines, then use rational facts. Sample tagline is efficient service, detailed result. So efficient and detailed yung ginamit. So question. So in your branding kit, gagawa kayo. Post ko muna ito.